ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalos sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. God is good and all the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lalo tigit, ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapanganakan ni San Juan Bautista. At tayo po ay nasa ikapitong araw ng Misa Nobenaryo bilang paghahanda sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa mga oras po na ito, ang pangalang Juan ay merong kahulugan, ang ibig sabihin ay God is gracious. Ang Diyos ay mapagpala. Tatanungin ko po kayo, naniniwala ba kayo na ang Diyos ay mapagpala? Kayo ba ay pinagpala ng Diyos? Amen. Dahil pinagpala kayo ng Diyos, pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. Kahit na anong unos, kahit na anong pinagdadaanan natin, God is gracious. Ang pagsilang kay Juan Bautista ay isang tanda o isang hudyat na ang kanyang paghahanda para sa susunod na ang kasunod no na darating ay ang Mesiyas, no? Meaning to say, nagkaroon na ng tinatawag na panimulang pag-asa upang ating makita na ang ating pinakahihintay na Mesiyas ay ihahanda ni San Juan Bautista, sapagkat isinilang na si Juan Bautista sa mundong ito. Ngayon po, ang pagsilang kay Juan Bautista ay isang hudyat din po ng pagsisimula ng tinatawag nating New Era. At ang New Era na ito ay ang relationship between God and humanity. Malinaw po. Ito po ay isang New Era na kung saan ito ay pagsisimula ng relationship between God and humanity. Ito ay panahon upang pagkasunduin ang Diyos at ang sanlibutan. At tayo ay parte o bahagi ng sanlibutang ito bilang tao. Ngayon, dahil nga si Juan Bautista ay itinuturing bilang isang precursor ng ating Panginoon, sapagkat nakatakda ang kanyang buhay upang ihanda ang daraanan ni Jesus bilang ating pinakahihintay na Mesiyas. Si San Juan Bautista ay ang magbibinyag kay Jesus dito sa Ilog Jordan upang maging kasangkapan siya sa pagsisimula
ng ministeryo ni Jesus bilang isang pari, propeta at hari. Ngayon po, hindi lamang ito tungkol sa pagsilang ni Juan Bautista na nangangahulugang ang Diyos ay pinagpala, kundi ang pagsilang kay Juan Bautista ay isa ring matatawag na new era na kung saan ito ay tumutukoy hindi dahil sa batas, no? Na naka-attach sa batas o attach sa law, kundi ito rin po ay isang grasya. It's all about grace. Bakit kaya? Sapagkat kung titignan po natin, noong nabuntis si Elizabeth, matanda na po siya. Oh, tanda na po siya. Siyempre sa kanyang kadaan-daan, no? Naghimala ang ating Panginoon sapagkat siya ay nagdalang tao at ang kanyang ipanganganak pala ay si Juan Bautista. Kaya siya ay tinawag na ang Diyos ay mapagpala, that God is gracious. Ngayon po, ano po yung makikita o mapupulot natin na aral ngayong tayo po ay nagdiriwang sa pagsilang ni Juan Bautista? Isang punto po ang nais kong sabihin sa inyo, na tayo ay magkaroon ng tinatawag na katapangan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Tignan po natin, no? Ang buhay o magiging buhay ni San Juan Bautista ay nakalaan hindi lamang sa paghahanda sa daraanan ni Jesus, kundi siya rin ay ang propetang sumisigaw sa ilang upang ipahayag ang mabuting balita. Na tayo ay magsisi at maniwala sa mabuting balita ng Diyos. Repent and believe in the gospel. Sa mga oras po na ito, kung atin pong i-contextualize sa panahon po natin ngayon, marami po tayong makikita dito sa labas. Kung tayo po ay nasa pamilya, tayo po ay nasa loob ng simbahan, tayo ay nasa lipunan, tayo ay nakakasaksi at nakakarinig ng mga nangyayari, no, dito sa ating mundo. At ano ang magiging ambag natin upang tayo ay maging katulad o kalarawan ni San Juan Bautista na tayo ay maging matapang sa pagpapahayag ng katotohanan? Aminin man po natin o hindi, minsan natatakot tayo mag-correct ng ating kapwa. Minsan natakot tayo, nag-aalangan tayo na magsabi ng katotohanan. Bakit? Kasi ang unang nangingibabaw ay ang aking emosyon. Una ay ang aking relasyon, kung magiging epekto nito sa aking kapwa, lalo na kung ang taong ito ay malapit sa akin. Sige, tignan po natin sa lipunan. No? Sa lipunan natin, makikita po natin ano ang mga injustices na nangyayari sa ating lipunan. At paano tayo nakahanda tumugon sa mga pangangailangan ng ating kapwa na nasa laylayan ng lipunan. Maaari po nating maibahagi ang ating talento sa pagpapahayag ng mabuting balita. We can evangelize the Word of God, no, to other people in order to enlighten their minds on how to accept Jesus as our God, Savior, and King. Napakahalagang punto nito, na tayo ay maging matapang, na huwag tayo alinlangan sa pagpapahayag ng mabuting balita, na ito ay ibahagi natin sa ating kapwa. Kung ang kapwang ito ay walang kinalaman sa ating direktang relasyon. Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang pagdating ni Juan Bautista is a new era, no, to have a new relationship between God and humanity. Na tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagbabago, renewal, no? Renewal of heart and mind. Paano po natin ito maibabahagi sa ating kapwa? We can help the other people in a way na tayo ay nangangaral ng mabuting balita, na tayo ay nagiging aktibo sa pagtugon sa kanilang pangangailangan, yung tinatawag nating feeding, yung pag-aalay o pagbibigay ng mga makakaya nating ibigay sa abot ng ating mga makakaya. Oh? At ganoon din po sa mga tao na mayroon nasa bingit o laylayan ng problema, no, na nagkakaroon ng tinatawag na kawalan ng katarungan. Paano natin sila matutulungan? No? Tayo ay maaaring maging grasya, maaari tayong maging biyaya ng Diyos sa ating kapwa kung tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na presensya sa kanilang tabi. Kung nakikita natin ang ating kapwa na nagugutom, paano natin sila matutulungan? No? Lalo na yung mga nasa laylayan na nakikita natin na naaabuso, yung mga oppressive, na nagkakaranas ng tinatawag na oppression,
no, sa ating lipunan. Sa mga oras na ito, hindi madaling magpahayag ng mabuting balita sapagkat ito ay nakaakibat ng tinatawag na hamon. Kaya nga si Juan Bautista ang kanyang buhay, no? Ang kanyang magiging buhay, hindi siya natakot na ipahayag ang katotohanan kahit ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Kaya kita ninyo sa buhay ni Juan Bautista, sa kanyang pagsilang at sa kanyang kamatayan, ang kanyang kamatayan ay siya ay pinugutan ng ulo. Dahil ang ulo, kung titignan po natin, na dito yung bahagi ng tayo'y nakikinig, bahagi na tayo nagsasalita, bahagi na tayo nakakaamoy, bahagi na nakakakita ang ating mata, at bahagi na kung saan tayo ay nakakapag-isip. Kapag nakikita natin using our eyes, at kung ano man ang tumatakbo sa ating isip, at kung alam natin ito ay tama, hindi tayo natatakot, bagkus nagiging matapang tayong gamitin natin ang ating bibig upang ipahayag ang katotohanan. Kaya marami po tayo mapagninilay-nilay sa buhay ni Juan Bautista. Ngayon, tatanungin ko po kayo, sa aking buhay, paano ba ako nagiging grasya o biyaya sa aking kapwa? Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos ay palagi nating mararanasan at mararamdaman kung tayo ay laging present at hindi absent sa ating kapwa. Nararamdaman ang ating presensya sa ating kapwa. Dahil kung tayo ay nagiging aktibong presensya at daluyan ng mabuting pagpapala o biyaya ng Diyos, God is always gracious. God is gracious to us. Hindi lamang ikaw ang nagiging daluyan ng biyaya, kundi ang kapwa nakakaranas ng biyaya o pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan mo o nating lahat ay isang kasangkapan na ang Diyos ay mapagpala. Amen? Kaya sa mga panahon na ito, i-evangelize natin, we can extend our help lalo na sa mga kababayan natin na nasa Middle East. Kahit ako ang kapatid ko, no? 3 ang kapatid ko nasa Middle East, yung 2 po pala, yung isa nasa Amerika. Alam po ninyo, nung one time gabi, sabi niya, ipanalangin niyo kami sapagkat ang airspace, no? Dito po sa bandang Middle East ay unti-unting sinasara. Dahil nakikita natin yung mga missiles nagliliparan. No? Kaya kita natin na sa mundong ito, ano ba ang nais ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon? Ang Diyos ay mapagpala sa pamagitan ng ating panalangin. Ang iyong kaisa-isang panalangin, ang bawat isa sa atin na nanalangin ay isang pagpapala sa Diyos. Naririnig ng Diyos ang ating mga hinaing, hindi bingi ang Diyos. Bagkus, naririnig ng Diyos ang ating individual prayers. What more pa kung sama-sama tayong nananalangin? Masigit naririnig ng Diyos at maririnig ng Diyos ang daing ng mga taong naaapi at nasa bingit ng tinatawag na gerang ito. Kaya nga makita natin na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating lahat. Naharinawa sa ating paghahanda sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Ngayon tayo ay nasa 7th araw ng nobenaryong ito, sa misang ito. Naharinawa ay manaig ang kamahal-mahalan, ang pagpapatawad, ang pag-uunawa, ang pagmamahal ng ating kapwa na nandoon po sa Middle East. Naharinawa po ay magkaroon ng kababaang loob, magbigayan na lamang na magkaroon ng peace talk, na magibabaw o dumaloy ang awa ng Diyos, ang awa ng isang tao. Sapagkat kung paano tayo kinaawaan ng Diyos, dapat din tayong mahabag, magmahal, at magpatawad ng ating kapwa. Amen.